Pamilya. Ito ay isang samahan kung saan kahit anong oras ay pwede nating asahan at takbuhan. Sila din ang pundasyon ng ating pagkatao. Ngunit may mga bagay din nating kailangang isakripisyo. Hanggang kailan kaya ako patuloy na mangangarap at aasa? Hanggang saan kaya ang kaya kong tiisin, makamit lamang matagal ko nang inaasam? Guys, tapos na ako. Bilisan mo kasi. Grabe, pangalan sa sulatin ko, babe. Guys, scholar. Wala eh, DL. Wala. Datay mo na gawa, scholar eh. Bilisan niyo tapusin niyo, mabasa ko na ito. Ay, hindi. Pati lang naluwan mo kami dito. Sana ko siya makagano kami. O partner, dami siya pag-DL mo, diba? Sa page 47. Asa na sagot? Tingin ako, babe. Saan dito? Kasi, pag-aan pa eh. Sabi tayo na tayo. Nakain. Meron ka ba? Susunod na bagay. Si Marian. Kasi kapag pagkakopyahan. Ano pwede ba nakatapos? Ika na? Sa akin yung klase natin lang ang party. Yan yun. Stop yan na doon. Lumatan mo na. Okay lang yan. Kaya mo formal yan. Chris, ang tinuto natin kanina, no? Kaya ang hirap lutuin eh. Sa akin yan ba? Parang Hindi nga ako masok kanina eh. hindi kasi marunong magluto yan. Nakahugas na lang. Lagi na lang, pre. Sabi ko luto namin kanina. Naghugas na ako eh. Manok. Buhay na manok. Oo, tsaka isaw. Survive ba tayo, pre? Kaya kasi si Kristen. Pumunta natin sa araw. Nakatulog eh. Yung klase natin, matalino, tsaka maganda, malakasin na araw. Maganda ba yun? Tsura lang. Tsura lang. Hindi ko pa nga nakikita. Talino rin. Hindi nga maganda. Talino sa mga. Ayun ba naman ni Roy? Oo. Cross din. Ayaw niyang diskarte yan eh. Sagot ko pa. Di ba kaya? Ano bahala? Hindi mo nakikita yun. Maunahan ka ako. Pag naunahan ka. Ang background mo ba? Pag naunahan ka, mag-iiyak sa amin. Tapos, give tayo shot eh. Uy guys! Salit tayo dito. Kumain sa bahay. Sa Friday eh. Din tayo gawa ng project natin. Sino tayo? Lahat ng tayo. Sige. Sure na yan ah. Sige. Bukas na lahat nakakabilit ako na nagsasabi sa inyo. Ano oras? Sabi na namin kung may pandak pa dahil. Eh, sabi natin kung bukas na yun. Ano oras? Hanggang 11 na kami. Grabe. Kasama midnight snack ng friend. Kasama kami. Hi girls. Uy, Kristen! Parang di kayo nagkita ah. Wala. Uy, umuha na. Ay, girl! Kristen! Dito pala kayo sa bahay. Gusto ko yung daddy mo. Pwede ka ba? Oo nga, sumama ka na. Kasi gagawa tayo ng project. Oo. Bakit? Ay, ako okay lang. Ay, ako pa yung nakakagaya. Ako din, dorm lang naman ako. Ikaw, Ben, saan ba? Papayagan ka lang siguro na tayo na tayo. Ampun ka lang. Ano yung wait naman si Daday? Ayun naman pala.
Alam ko lang ako. Nahihina ka kasi. Apre, sige na kayo. Doon na kayo. Sige, Rhea. Okay, Salamat. Hi, Kristen. Okay, sir. Kilala kita eh. Di ba ito yung kaklase ko sa statistics? Oo, magpapatulong sana sa homework natin sa stats. Hirap kasi yung formula, hindi ko masyado naintindihan. Okay lang ba? Okay lang, pero okay na kasi ako eh. Eh, kung bukas kaya, after lunch, wait lang. Okay lang. Tulungan mo na ako. Sige, tayo. Sandali ang jingle. Ano ba gusto? Hindi ko ba? Wala. Ako na lang banana. Sige. Ayaw na sa akin. Hazel na ako na try. Dali lang ako. Kristen, ba't ngayon ka lang? Sige, pasok ka na doon. Wait, guys, kaya? Ganyan na si ma'am, sigurado. Pero, Nabiyan mo na pero hindi na na-verify. Hindi. Ang pagsasalaysay ay isang pagpapahayag na may layuning magkwento ng magkakaugnay ng mga pangyayari. Dalawang uri nito. Anyone? Miss? Sinuhay ka lang. Ano nangyari sa'yo? Ano ba itong mga to? Ang sawa na kasi na akong bubugbog niya. Pagod na ako. Sino ba gumawa niyan sa'yo? Ito na itatayan ko. Hala, anong ginawa niya? Gusto mong magpatulong sa tito ko? Abogado yun. Wala akong pera. Paano yun? Ako nang bahala. Ako nakakausap sa kanya. Hindi na ba? Yung isama iba. Siya lang yung
Attorney Santiago. Ano matutulong sa kanya? Sige, upo. Pauwi mo ito. Ito, babalik din ka agad ng student class. Oo, sige. Ako nang bahala din ng tumulong kay Miss Kristen. Kaibigan mo, di ba? Okay, sir. Sige po dito. Okay, ingat ka, ha? Bye-bye. Ano ako? Good evening po, attorney. Good evening. Lumapit po ako sa inyo para magpatulong. Sige lang. Ito po kasi yung nangyari. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan nilang saktan yung mga sarili nilang mga anak. Isipin mo ha, anak-anak sila tapos sasaktan lang nila. Mali yun, Iha. Ampun lang po kasi ako. Iha, kahit ampun ka man o totoo kang anak, hindi ka dapat saktan. Kasi may batas tayo para sa mga pang-abuso laban sa mga ganyan. Ilang taon ka na ba? 17 po. O, tingnan mo, minor de edad ka pa. Matanong ko lang yung tatay mo, o tatay-tatayan mo, may kinakasama ba yung iba o may asawa? Wala po siyang asawa, pero po, kapag uwi po ako ng bahay, may inuwi po siyang mga babae. Pero po, mababait naman po sila. Si tatay lang po talaga yung nanay. Mabuti naman kung ganun. Ano yung gusto mong maitulong ko sa'yo? O gusto mo ba siyang sampahan ng kaso? Hindi nga po yung sinadya po dito. Mapapa-advise ko sana ako sa'yo. Pwede natin siyang sampahan ng RA 7610. Ito yung pagprotekta sa mga kabataang tulad mo o mga menor de edad na inaabuso, inaagabyado, diskriminasyon, saka kung ano-ano pang laban sa inyo. At sa sitwasyon mo, Miss Kristen, ilabag niya yung karapatan mong mabuhay ng mapayapa, tapos pwede yung mga masasayang pangyayari sa buhay mo, inano niya kasi pinalitan niya yun ng masasalimuot na pangyayari. O ano, gusto mo ba siyang sampahan ng kaso? Ang masasuggest ko lang sa'yo, Miss Christine, mag-direct filing ka na lang. Kasi ang direct filing, ito yung pupunta ka sa police station kung saan ka nakatira. Pagkatapos tuturo ka sa kanilang village desk. Sila yung tutulong sa'yo para maghain ng kaso, magsampa ng kaso laban sa tatay-tatayan mo na nabubugbog sa'yo. Pagkatapos nung pag nasa korte na, magkakaroon ng hearing at ipapatawag siya. At pag napatunayan na siya nabubugbog sa'yo o inaagabyado ka, inaabuso ka, ipapakulong na siya. Salamat po Ano man yung iba? Salamat po sa mga Itutuloy mo pa ba yung kaso laban sa tatay-tatayan mo? Boys ko! Bisita ka! Uy, na! Tay! Paano po? Buti na padalo ako. Ito po para po sa inyo. Salamat na. Kamusta naman po kayo? Ayos naman ang anak mo wala na. Balita ko, nasaktan ka daw ni Gabi. Oo nga po eh. Pasensya ka na anak ha. Iniwan kasi tayo ng nanay mo eh. Tapos nagkaganito pa ako. Nga pala, dumaan yung tita mo dito na isang araw. Inabot sa akin itong numero na tawagan ko. Di ko lubos maisip na sa ilang taon kong pagtitiis sa kamay ng aking tatay-tatayan ang may handa pa palang tumulong. Pagkatapos ko namang bisitahin si Tatay Isko sa kulungan, ay unti-unting bumalik ang pag-asang matagal na nawala. Tinawagan ko naman agad si Tito at agad naman niya akong tinulungan. Nakulong si Tatay sa kadahilan ng child abuse. Pagkatapos nito, ay nag-file ng paper si Tito na ako ay aampunin na lamang nila at dadalhin sa Amerika. Sabi nga sa isang kasabihan, like a rainbow after the rain, there's always a good thing after the pain.